Hosea, Kabanata 4. Dinggin ninyo mga taga-Israel ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan, at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang, kaya't nagdadalamhati ang lupain. Nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa papawirin, at ang mga isda sa dagat. Gayunmay, huwag magbintang ang sinuman, at huwag usigin ang iba, sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyo, mga pari. Araw at gabi, lagi kayong nabibigo, at ang propeta'y kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. Sila'y kakain ngunit hindi mabubusog. Makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak, sapagkat itinakwil nila si Yahweh at sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Ang alak, lumaman o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Itinatanong nila sa haliging kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugin sa mga sagradong bundok at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensina, alamo at roble, sapagkat mayabong ang mga ito at malawak ang lilim. Kaya't nakikipagtalik kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga, at nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayunman, hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang iyong mga manugang kahit na sila'y mga lunya, sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo at kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan winawasak ng mga taong hangal ang kanilang sarili. Bagaman ikaw ay nangalunya, o Israel, hindi naman kailangang papanagutin din ang Huda. Huwag kang pumasok sa Gilgal, ni umakyat sa Beth-aven, at huwag kang sumumpa ng saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Matigas ang ulo ng Israel, tulad ng dumalagang baka. Kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh? Tulad ng mga tupang
Dinadala niya sa maluwang na pastulan, nakiisa sa mga Diyos-Diyosa ng Ephraim. Pabayaan mo na siya. Bagaman ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalo niya. Higit nilang nais ang kahihiyan kaysa karangalan. Tatangayin sila ng malakas na hangin, at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan.